Celebox. Si Tinay, dalagang manicurista at nag-home service para sa mayor. Ngunit laking gulat niya ng anak nitong hindi sadyang nakaaway niya sa labas ng gate ang magiging customer niya. Habang nagtatrabaho, ay may nakakailang natitigang lalaki para sa kanya, dahilan upang masugat niya ito. Hindi nagalit sa kanya ang binata ngunit biglang dumating ang fiancé nitong anak ng gobernador at agad siya nitong sinampal. Ang akala ni Tinay ay ito na ang huling pagkakataon na magkukros ang landas nila ng binata. Ngunit sa sumunod na araw ay nagpabalik-balik ito para sa kanyang serbisyo. Sa araw-araw na ginawa ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa at kapwa na silang may nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit may fiancé ang binata na obsessed rito. Ang kanilang pag-ibig na tunay ay bawal at paano nila mamahalin ang isa't isa kung ang katumbas ng kanilang pagmamahalan ay kapahamakan. Magagawa ba nilang umibig ng malaya lalo na kung may isang pusong masasaktan? Maaga pa lang ay gising na si Tinay at naghanda na siya ng kakainin nilang tatlo at hinayaan lang niyang matulog ang dalawa niyang ampon gawa ng may mga trabaho din ito katulad niya. Kahit na hindi niya tunay na kadugo ang dalawa, ay mahal na mahal niya ang mga ito. Wala na siyang pamilyang natitira at sina Kesha at Rosenda ang nagparamdam nitong muli sa kanya. Rosenda, Kesha, gumising na kayo. Halina kayo't kumain na tayo. Aniyaya niya sa mga ito. Bagaman kakagising lang ng dalawa, ay mabilis na nag-unat ang mga ito at bumaba sa hagdan. Anong ulam? Tanong ni Rosenda. Is this the ulam? Ngiwingwi ka ni Kesha habang binibitin sa ere ang tuyo pati warek. Yan nga ang ulam. Bakit? Hindi pa ba kayo nakakatikim ng tuyo? Akala ko ba laki kayo sa hirap? Kunot noong tanong ni Tinay sa mga ito. Yes, I'm from a poor family pero paano nyo nagagawang kainin ng baby fish na ito? And also, it's mabaho. Maarting sagot ni Kesha. Yeah, medyo mabaho nga. Ang sinabi ni Yaya sa akin nung Mayaya ka, Rosenda? Putol ni Tinay sa nais sabihin ng dalaga. Akala ko ba mahirap ka? I mean, Yaya, Kuya. Lagi ko kasing tawag sa kuya ko, Yaya. Palusot ni Rosenda rito. May kuya ka pala? Bakit ka nag-iisa kung may pamilya ka pa pala? Muling tanong ni Tinay. Oo nga, why? Segundang tanong ni Kesha. Mahabang kwento? Umupo ka na, Kesha. Kumain na tayo at magbebenta pa ako ng mga gulay. Akin na nga yung tuyong hawak mo. Ayoko nga. Kumuha ka ng sayo. Paborito ko kaya tong tuyo. Akala ko ba hindi mo pa nasusubukan yan? Anong hindi? Nagbibiro lang ako kanina, no? Ito kayang palaging ulam namin ni Tinay kapag wala kaming pera. Binobola lang naman kita, Rosenda, kasi parang ang dami mong hindi alam dito sa mundo. Pati paglalaba hindi mo rin alam. Sigurado ka bang galing ka sa hirap? Intrigang tanong ni Kesha. Oo naman. Ano lang, hindi lang ako pinagtatrabaho ng pamilya ko. Kaya nung nawala sila, nangapa na ako kung paano mabuhay. Sagot ni Rosenda rito. Ikaw, Kesha, akala ko ba mahirap ka rin? Bakit suot mo yung kwintas na may malaking ruby sa gitna? Mahal yan ah. Saan ka kumuha ng pera pambili? Dugtong niya. Anong ruby? Yung kwintas mo. Sagot ni Rosenda at nakisali na rin si Tinay. Oo nga, anong ruby? Ano ba yan? Matagal nang suot ni Kesha ang kwintas na yan eh. Parang ang diamante pero baka puwet lang yun ang baso may kulay lang. Sagot ni Tinay. Diamante yan. Ang ruby na suot niya ay tunay at hindi ako maaring magkamali. At alam niyo ba, ang ruby ay hindi lang isang diamante kundi isang naiiba't pambihirang diamante. Kung ibibenta ni Kesha, ay hindi niya na kailangan magbenta ng kung ano-ano at kayang baguhin ito ang buhay niya. Siwalat ni Rosenda at napanganga si Tinay. Ano pang hinihintay mo, Kesha? Ibenta na natin yan. Sambit ni Tinay at nasisilaw sa nasabing halaga. Hinawakan ni Kesha ang kaniyang kwintas ng kahigpit at inilapat ito sa kaniyang dibdib.
Hindi pwede. Ang sabi ng mama ko, wag ko daw itong walain dahil importante ito sa kanya at sa akin. Kaya hindi ko ito ibebenta. Akin lang to at wala itong katumbas na halaga. Sagot niya at humanga sina Tinay at Rosenda kay Kesha. Ang bait mo talaga, Kesha, no? Baka anak ka ng mayaman. Kung mangyari yon, sana wag mo kaming kalimutan, ha? Wika ni Tinay at ngumiti si Kesha. Hindi naman mangyayari yon. Masaya ako dito sa maliit na bahay na ito, kasama kayong dalawa ni Rosenda. Sagot nito at napangiti si Rosenda. Tama nga si Yaya. Maraming pagmamahal ang mga taong naninirahan sa bansa niya. Aniya sa kanyang isipan at nagsalita si Tinay. Tama na. Nagiging madrama na kayo sa tuyo nating ulam. Kumain na tayo at mahaba pang araw para sa ating mga nagsusumikap. Wika ni Tinay at kumain na silang tatlo. Matapos magumagahan ay isa-isa nang umalis ang mga dalaga. Si Rosenda ay naglalako ng gulay at si Kesha naman ay naglalako rin ng mani habang si Tinay naman ay nagpunta sa pamamahay ng kanilang mayor upang mag-home service sa pagmamanicure at pedicure. Kasalukuyang kadarating lamang ni Tinay sa harap ng gate sa pamamahay ng kasalukuyang mayora. Ito ang mayora na ayaw ng kanilang syudad dahil halos wala naman itong nagawa upang mapaganda ang kanilang lugar. Tao po! Tao po! Sigaw niya sa labas ng gate ngunit walang nakakarinig sa kanya kaya't nilakas pa niyang pagsigaw. Tao po! Tao po! Abot ngalangala niyang sigaw ngunit wala na namang nakarinig sa kanya. Akmang sisigaw na naman siya nang bigla ang may bumusina sa kaniyang likuran. Ay tae! Gulantang niyang sambit at mabilis na nilingon ang taong bumusina sa kanya at bumalandra sa kaniyang paningin ang matangkad na lalaking balot na balot ang katawan. Nakaitim na pants, itim na jacket at itim na helmet. Hoy, ikaw, bakit ka bumusina ha? Kalsada ba ito ha? Kalsada! Alam mo bang halos siwain mo ang kaluluwa ko sa ginawa mo? Gusto mo ba akong mamatay ha? Talak niya rito. Sa gitna ng pagtataray ni Tinay, ay kalmado lang ang lalaki at hinubad lang nito ang makapal nitong jacket. Aba, may pahubad-hubad ka pang nalalaman. Hinahamon mo ba ako? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Isang sigaw ko lang pwede na kitang ipapulis. Pananakot niya habang nakakuyom ang kaniyang mga kamay. Narinig niyang tumawa ang lalaki. Ang tawa nito ay tipid pero tila kay lalim ng boses nito. Hold this. Sambit ng lalaki at walang habas na itinapon sa kaniyang jacket nito at tumama ito sa kaniyang muka. Abat, bastos ka! Rebelde niya at inihagi sa mukha ng lalaki ang jacket nito. Hey, you're such a rude girl. Don't you know who I am? Rude? Anong rude? Wala akong pakialam sa English mo ah. Anong don't you know who I am ka dyan? Ano ka, special? Hey, watch your mouth woman. Baka nagkakamali ka ng binabangga mo. Mapagbantang wika ng binata ngunit walang bahid ng takot si Tinay rito. Hindi mo ako matatakot, pangit! What? Me? Ugly? Nainsultong bigkas ng binata at mabigat na namewang. Huwag mo nga akong Englishin at nasa Pilipinas ka. Hindi ka ba talaga tatahimik? Pangit, pangit, pangit! Ang pangit ng ugali mo! Talagang ayaw mong manahimik. Isa pa, sabihan mo pa akong pangit at may kalalagyan ka. Hindi ako takot sa'yo. Pangit, pangit, pangit! Bastos! Pangit! Patuloy na panunuyan ng dalaga sa kabastusan ng binatang hindi niya matanggap. Ah, ganun. Pangit pala. Let's see. Sambit ng binata at kinuha nito ang helmet at kasabay nito ang pagkatulala ng dalaga. Ay, gwapo. Mahina niyang sambit sa kanyang isipan at parang huminto ang kanyang sandali. Sabay kinabig siya ng binata padikit sa katawan nito at walang habas nitong sinakop ang kaniyang labi. Now, say it one more time and I will kiss you again. Ngisi nitong sambit at malakas siyang tinulak ng dalaga at kay bilis na lumalagapak ang kaniyang pisngi. What's your problem? Galit niyang sambit sa dalaga at tila hinagupit ng palad ang kaniyang mukha sa pula ng kaniyang pisngi. Bastos ka! Maniakis ka! Tinakaw mong first kiss ko! Wala kang respeto!
Umiiyak na wika ng dalaga at napagtanto ng binata ang kaniyang kamalian. Miss, I'm sorry. Isusumbong kita sa mayor! Parang batang tura ni Tinay at kinalampag ang gate ng mayor. Tao po! Mayor! May manyakis po dito! Mayor! Sigaw niya at inawat ng binata ang kaniyang kamay. Can you please stop doing that? Can you please stop yelling? Bakit? Natatakot ka na ba, ha? Takot ka bang malaman ng mayor namin ang ginawa mo sa akin? Aniya habang masama itong tinitigan sa mga mata. No, may doorbell kasi. Sagot nito at hiyang tumigil sa kaiyakang dalaga. Doorbell? May doorbell pala? Saan? Nandito. Sagot ng binata at inangat ang tila pintuan sa maliit na bahay ng doorbell. Bakit kasi nakatago? Tura niya at biglang pinindot ang doorbell. Kung ako sa'yo, umalis ka na at hindi ako nagbibiro at isusumbong talaga kita sa mayor at ipapadambot kita sa pulis, tandaan mo yan. Muling pagbabanta niya at nagkibit balikat ang binata. Well, I guess you can't do that. Sagot nito at mula sa loob ng bahay ay may isang kasambahay na kumakaripas ng takbo. Saglit lang po, nandito na. Nako, baka si Sir na ito. Ay, si Sir nga! Sambit nito nang matanaw ang amo sa labas at dali-daling binuksan ang gate. Manang ang... Salubong ni Tinay ngunit hindi siya nito pinansin at diretso lang ang tingin nito sa binatang katabi niya. Sir, ikaw na nga! Hay, ang pogi-pogi mo na po! Ang laki-laki mo na! Parang kailan lang bagong tuli ka pa tapos ngayon ang gandang lalaki mo na, anak! Masayang sad ng kasambahay habang inaayos ang buhok ng binata. Manang, kaya ko na yan. Ako na pong mag-aayos ng buhok ko. Si Mama, nandyan ba? Nasa loob. Hinihintay ang manikurista niya. Sagot nito at napangiwi si Tinay. Manang, mawalang galang na po. Kilala mo ang lalaking yan? Tanong niya at mataray na mewang ang kasambahay. Malamang kilala ko siya. Anak siya ni Mayora at siyang alaga ko at dito siya nakatira. Bakit mo natanong? Sino ka ba? Malditang sabi nito. Habang si Tinay naman ay tila nanuyot ang kanyang lalamunan at dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin sa binata. Anak ka ng mayor? Well, narinig mo naman siguro, hindi ba? I'm the mayor's son and I live here. Sagot nito. Ineng, sino ka ba? Anong sadya mo? At ano yung mga dala mo? Usyoso ng kasambahay at taas-babang sinuyod ang kabuuan ng dalaga. Ay, ano po, nandito ako bilang manikurista. Manikurista? Ay, tara na sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Mayora. Pasensya ka na, iha. Kanina ka pa ba? Muling usisa ng kasambahay at hinilas siya nito papasok ng bahay. Nang marating ang loob ng bahay, ay agad nang bumungad sa mga mata ng dalaga ang kanilang Mayora. Ngunit tila nagmamadali ito, kaya't sinalubong ito ng kasambahay. Mayora, nandito na po ang manikurista mo. Wag na muna ako, makikipagkita pa ako kay Gob. Arthur, ikaw na muna. Umupo ka doon at magpamanicure ka sa babaeng pinatawag ko. Magaling yan, kaya magugustuhan mo siya. Sige na, aalis na ako. Saad nito at nagmamadaling umalis at naiwang magkaharap sina Tinay at Arthur. So I guess, I'm your client for today. Tila bulong nitong wika sa dalaga at pili yung ngumiti. Huli na para mag-back out si Tinay. Nasa loob na siya ng pamamahay ng Mayora, kaya wala siyang pagpipilian kundi ituloy ang dapat niyang trabaho. At ngayon ay nakaupo siya sa isang maliit na silya kaharap ang binatang kanina pa may kakaibang titig para sa kanya. Mga titig na mapanuri, mga titig na sadyang nakakalusaw at hindi niya na ito matiis. Pwede bang huwag mo akong titigan ng ganyan? Ilang niyang saway rito. Bakit? Nahihiya ka ba sa akin? Anong nahihiya? Hindi ako nahihiya sa'yo. Natatakot lang ako sa mga ngiti mo. At bakit ka naman matatakot? Don't you find me attractive? Attractive? Anak ka ng mayor at sinampal kita kanina. Nasaktan kita. Baka mamaya pagkatapos ko mag-manicure ay
Ipapaligpit mo na ako. Sagot niya at humagalpak sa tawa si Arthur. What do you think of me? A killer? No way. You know, I like you. I like your jokes. Nakangiting sagot nito. Ngunit napakaseryoso ng boses nito. Tapos ng isa mong kamay. Ito namang isa. Naiilang niyang wika at kakaiba talagang mga titig ng binata para sa kanya. Akmang kukunin niya ng isa nitong kamay nang bigla siya nitong hilahin dahilan upang bahagya siyang mapatayo at kasunod nito ay natagpuan niya ang kaniyang sarili na isang dangkal na lang ang layo mula sa mukha ng pilyong binata. Nakangisipang mga labi nito. Mga ngising nakakatakot at parang hindi pwedeng pagkatiwalaan. Do you know, almost everyone adores my face. Pero ikaw lang ang nagbubukod tanging sumampal sa akin. Saad nito at hinamplos ang ibabang labi ng dalaga. Paparusahan mo ba ako? Garalgan niyang tanong rito at tila nanunuyot ang kaniyang lalamunan at hinaplos nito ang kaniyang muka. I like you. I think I fall in love with you. With your first lap. Sagot ng binata at muling inilapit ang labi sa dalaga. Akmang hahalikan niya ito nang bigla nitong kagatin ang kaniyang daliri. Oh God! What the? Masakit na bulalas ng binata at malutong na napamura. Huwag mo akong pinaglalaruan. Kung gusto mo nang maluloko, maghanap ka ng iba, wag ako. Akin na yung kamay mo para matapos ng trabaho ko rito. May katarayan niyang wika at umupo ulit sa kaniyang maliit na silya. Hindi nagreklamo ang binata. Bagkus ay mas naging interesado pa ito sa dalaga. Sanay siya na halos lahat ng mga kababaihan ay gustong makuha ang atensyon niya. Sanay siyang hinahabol at si Tinay lang ang nagtrato sa kanya na parang basahan. She's adorable. I really want her. Siguradong wika nito sa kaniyang isipan. Habang si Tinay naman ay nagpatuloy sa kaniyang trabaho. Ngunit hindi pa rin siya makapag-focus dahil wala na naman siyang kapaguran na tinititigan ng binata. Kung hindi lang talaga kasalanang tusukin ng mga mata niya, ay kanina ko pa nagawa. Konsumisyon niyang wika sa kaniyang isipan at minamadali ang kaniyang trabaho upang makaalis na sa harapan ng loko-lokong binata. Ow! Masakit na reklamo ni Arthur at gulat itong nakaramdam ng sakit at maging si Tinay ay nagulat din sa biglaang pagdugo ng kamay ng binata. Nako! Sorry! Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo po ako. Pasensya na po talaga. Paumanhin niya at tarantang kumuha ng cotton sa kaniyang kagamitan at tinakip ito sa sugat ng binata. It's okay. Maliit na sugat lang yan. Kalmado nito at wala itong bahid ng galit. Sir, pasensya na po talaga. I said it's okay. You don't need to panic. Sorry po talaga, sir. Muling paumanhin ni Tinay at isang babaeng naka-red fitted dress ang dumating. Arthur! Babe! Masiglang sigaw ng babae at nagmamadali ang bawat hakbang nito palapit sa binata. Sabay, hinalikan nito sa labi habang si Arthur naman ay tila hindi natutuwa sa pagdating ng fiancé. What are you doing here, Athena? Nandito ako para makita ka. Akala ko bukas pang dating mo. Mabuti na lang at pumunta si tita sa bahay ni Papa and they're talking about special thing. They're talking about you. Ulat nito na ikinakunot ng noo ng binata. Talking about me? Ikaw ang first choice nila for this coming. Wait, what's that? Bakit nagdurugo ang kamay mo? Maldita nitong Saad at agad na pabaling ang tingin nito kay Tinay. Is this your fault? Mariing tanong nito sa dalaga at napayuko na lang si Tinay. Pasensya na po, ma'am. Paumanhin niya at agad nagdilim ang mukha ni Athena at kaibili siya nitong sinampal sa mukha. Athena! Gulat na saway ni Arthur at pumagitna sa dalawang babae. Anong ginagawa mo? You don't have the right para manakit ng tao. Why are you protecting that woman? Sinugatan ka niya. It was just an accident. Oh yeah, di aksidente ring nadulas ang kamay ko sa pagmumukha niya. You're so unreasonable, Athena. Ako pa ngayon ang unreasonable? I'm just protecting you, Arthur. Alam mo bang ikaw ang hahalili sa mama mo bilang mayor sa syudad na ito? Sa nalalapit na eleksyon? Kaya walang karapatan ng dukha na inasugatan ka.
This is not protection, Athena. This is obsession. Bigkas ni Arthur at hinawakan ang kamay ni Tinay sabay hinila ito palayo kay Athena. And where are you going with that woman? Do you like her? Bakit mo siya pinipili over me? I'm your fiancé, Arthur! Sigaw nito, ngunit hindi ito pinansin ng binata. Sa inis ni Athena ay padabog niyang inihakbang ang kaniyang mga paa at hinabol si Tinay sabay sinabunutan ng buhok nito. Aray ko! Tama na po, ma'am! Ma'am! Sigaw ni Tinay. Athena, stop! Malabrosko at territorial na sambit ni Arthur at malakas na itinulak ang kasintahan palayo sa dalaga. Athena, stop! Hindi tamang ginagawa mo! You're the one who is abusive, Arthur. Ako ang fiancé mo pero ibang kamay ang hawak mo. You're hurting my feelings. Alam mo ba yon? Pati ang pagsiselos mo'y wala sa lugar, Athena. If you keep on doing this, hihiwalay na kita. Bigay din nito at natahimik si Athena. Nang walang imik si Athena, ay tinalikuran na ito ni Arthur at inihatid sa labas si Tinay. Look, I'm sorry. I don't know how to say sorry for what happened pero pagpasensyahan mo na siya. Here, take this at babawi ako sa'yo. And please, do me a favor. Pwede bang huwag mo nang ipagkalat ang ginawa niya sa'yo? I promise, I will make it up to you. Saad ni Arthur at agad na bumalik sa loob ng pamamahay. Habang si Tinay naman ay hawak-hawak niyang sobra-sobrang perang bigay ng binata. Sabay na pabuntong hininga na lang siya sa maeksena niyang ganap ngayong araw. Mga politiko talaga. Gusto ng magandang imahe sa harap ng mga tao pero daig pang bakal kung makapanakit ng tao. Anong tingin nila sa akin? Nabibili lang ng pera? Sana, ito na ang huling pagkakataon na mag-cross ang landas namin ng lalaking yun. Aniya at agad na umuwi. At sa pag-uwi niya ay agad siyang sinalubong ni Kesha. Tinay! Tinay! Si Rosenda! Dinukot ng lalaking maitim na kotse. Ano? Nag-report ka na ba sa mga pulis? Oo, pero wala silang ginagawa eh. Parang makapangyarihan ng lalaking dumukot kay Rosenda, Tinay. Sagot nito. Sa narinig ay napasalampak na lang ng upo si Tinay sa kawayang bangko at napakamot ng kanyang sariling ulo. Ganto ba talaga sa Pilipinas? Na para lang sa mayaman ng hustisya? Saan natin hahanapin si Rosenda? Paano kung ano nang ginawa sa kanya nang dumukot sa kanya? Anong gagawin natin? Nababahala niyang sambit at labis na nag-aalala para dito. Dahil hindi matahimik si Tinay at Kesha, ay buong gabi hanggang mag-umaga silang naghahanap kay Rosenda. Kesha, parang nalibot na natin ang buong syudad pero wala pa rin tayong napapala. Tinay, magpahinga kaya muna tayo at manalangin na babalik din si Rosenda sa atin. Sagot ni Kesha at nagpagpasya ng dalawa na umuwi na. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakikipagbangayan si Rosenda sa lalaking dumukot sa kanya. Hoy, kalbo! Tawag niya rito at inisya nitong nilingon. Skinhead, hindi kalbo. Pwede bang tigilan mong kakatawag mo sa akin ng kalbo? Anong skinhead? Pareho lang naman yun. Wala ka pa ring buhok. Can you please shut up? At isuot mo na ang medyas ko. Tanda mo na pati medyas hindi mo maisuot? Just do it kung gusto mong makauwi sa inyo. Oo na. Ito na. Napaka-apurado naman. Maktol niyang bulong at napatas ang kilay ng binata. May sinasabi ka? Wala. Pahiram ako ng cellphone mo pagkatapos nito ah. Fine, bilisan mo. Apurang utos nito at isinuot na niya ang medyas nito. Gaya na napagkasunduan ay pinahiram siya ng binata ng cellphone at kagad siyang tumawag kay Tinay. Sino to? Tanong ni Tinay sa hindi kilalang numero. Ako ito, si Rosenda. Rosenda? Nasaan ka? Sabihin mo't pupuntahan ka namin. Hindi, okay lang ako. Tumawag lang ako para hindi na kayo mag-alala sa akin. Hindi na muna ako uuwi ng bahay dahil kailangan ko pang magbayad ng atraso sa asungot na lalaki rito. Yun lang, Tinay. Babalik na ako sa trabaho ko. Rosenda! Sandali! Rosenda! Tawag ni Tinay ngunit pinatay na nito ang tawag.
Wala nang narinig na kahit anong sagot si Tinay mula kay Rosenda. Gayunpaman, ay napalagay na ang loob nila ni Kesha. Sa sumunod na araw sa loob ng pamamahay ng mayor, ay kasalukuyang kaharap ni Arthur ang kaniyang ina at nandoon din ang fiancé niyang si Athena. "This is for your own good, Arthur. Gusto ka na makapartido at ikaw ang pinipili nila. Isa pa, kaya mo namang mamahala sa isang syudad, hindi ba?" Kumbinsi ng mayor sa kaniyang anak. "Ma, hindi porket gusto ko ng makapartido mo, ay tatakbo na ako bilang mayor. Wala akong magagawa sa syudad na ito, at maging ikaw ay halos wala ring nagawa. Tsaka iniisip mo ba na bobotohin ba tayo ng tao dito? Hindi na, ma. People here hate you." Sagot niya rito, "Wala akong pakialam sa mga tao basta't manatili lang ang pamilya natin sa pwesto. Now, all you need to do is to run. Kung ang pagpapatakbo lang ng syudad ang iniisip mo, pwede kitang tulungan para dyan." "Hindi ako bulag sa gusto mo, mama. Hindi para sa syudad ang nais mo, kundi para lang sa sarili mo at sa luho mo. Hindi ako tatakbo bilang mayor at maghanap kayo ng iba ninyong kandidato." Mariin niyang sambit sa ina, saka ito tinalikuran. "Babe! Wait! Babe!" Sambit ni Athena at hinabol nito ang kaniyang fiancé at kagad na hinawakan ang kamay nito. "Babe, intindihin mo naman ang mama mo. Gusto lang niyang ikakabuti mo." "For my good? Athena, ayaw ng mga tao kay mama. Kaya bakit nila ako gugustuhin, hindi ba? Hindi naman bobo ang mga tao." "Yes, maaring hindi nga sila mga bobo, pero kaya natin silang paikutin sa sarili nating mga kamay. Mananalo ka, Arthur. Trust me." "Mananalo? Sa anong paraan naman, ha?" "My daddy's a governor, and he can help you win. He can invest a big amount para lang manalo ka. Kung ayos sa'yo ng mga tao, then let's buy their vote." Solusyon nito at napailing si Arthur. "Yun ang dahilan kung bakit ayokong maging mayor. At pwede ba, Tina? Huwag na muna tayong magkita. Napupuno ko sa inyo ni mama. At hindi ko pa nakakalimutan ang pananampal mo sa babaeng manicurista dito mismo sa loob ng pamamahay ni mama." "I'm the daughter of the governor, Arthur. Wala kang dapat ikabahala doon. I can buy her dignity para manahimik." Kumpiyansang sambit ni Athena at muling napailing si Arthur. "Lahat kayo abusado, Athena. I need to rest. And please, don't bother yourself visiting me." Pagtatabuyan niya sa fiancé tsaka ito iniwan. Habang si Athena naman ay hindi matanggap ang palaging pagtataboy sa kanya ni Arthur kahit lumapit siya sa ina nito. "Why are you crying, Athena? Nagtalo na naman ba kayo ni Arthur?" "Tita, bakit ganun si Arthur? Ginawa ko naman ang lahat pero bakit ganito pa rin siya sa akin? Ang lupit niya sa akin at parang laging ayaw niya akong makita. What's my fault, tita? I'm her fiancé, pero hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya. Nung nakarang araw, binantaan niya akong hihiwalayin niya ako, tita. Anong gagawin ko to please him?" "Don't worry, Athena. Kakausapin ko siya para sa'yo. Ang mas mabuti siguro ay umuwi ka na muna at nabibigla pa si Arthur sa lahat ng nangyayari. Alam mo na, pressure ang politika, hindi ba?" Anito at tumango ang dalaga. "Sige po, tita. And I'm here for him always." Tura niya sa mayor bago nilisan ang pamamahay nito. Nang makalis ang dalagay kinalampag ng mayora, ang silid ng kaniyang anak ng pagka-lakas-lakas na parang gusto nitong sirain ang pintuan. "Arthur, open the door! Mag-usap tayong dalawa!" Galit nitong sigaw at binuksan ni Arthur ang kaniyang pintuan. "Ano na naman, ma?" "Bakit ganyan mo kung itrato si Athena, ha? Hindi mo pwedeng hiwalayin si Athena, Arthur. Kung hihiwalayin mo siya, ay masisira ang relasyon natin kay Gov. Alam mong mahal ni Gov ang anak niya. Kaya wag na wag mong sasaktan si Athena." "Ma, hanggang kailan mo babalak akong gamitin? Pinaligawan niyo sa akin si Athena because you want to get the governor's support. And now, pati ang pagtrato ko sa kanya ay ididikta mo? Wala akong pagmamahal na may bibigay sa kanya, ma." "She's beautiful and elegant. Hindi mahirap mahalin si Athena, Arthur." "Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw nasa katayuan ko. Because all you want is allies and position. How about me, ma? Kailan mo ba ako makikita bilang isang anak mo and not your puppet? Kahit hindi na sana bilang anak, ma.
Kahit bilang tao na lang sana. I'm not your political equipment. Saad niya sa ina, ngunit matigas ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Natututuhan ng pagmamahal, kaya aralin mong mahalin si Athena. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan ko, Arthur. Mariing wika nito bago siya tinalikuran. Sa sumunod na araw ay naglibot sa buong syudad si Arthur gamit ang kaniyang motor at dinala siya ng hangin sa isang bahay na ilang araw nang nasa loob ng kaniyang isipan. Kasalukuyang nasa gate pa lang si Arthur nang salubungin siya ng isang dalagang may maraming dala. Ginoo, anong sadya mo? Gusto mo bang bumili ng mga mani? Tanong ni Kesha sa panauhin. No. Pero pwede ba akong magtanong? Ito ba ang bahay ng manicurista? Manicurista? Sinong manicurista? Maraming manicurista pong nandito sa syudad. Sino bang hinahanap mo? Tanong ni Kesha. Napakamot ng kaniyang sariling ulo si Arthur dahil hindi niya naitanong ang pangalan ng babae. Alam mo ang bahay pero hindi mo alam ang pangalan? Usisa ni Kesha. Kasi alam ng isang kasambahay namin ang bahay ng manicurista na yun. Kasi suki niyang kasambahay namin. Kaya ko ito natuntun. Pero ganito siya katangkad hanggang balikat ko. Tan girl siya at may mahabang buhok hanggang puwet. Tsaka may mapungay na mga mata. At medyo matapang. Tsaka matangos ang ilong. Saad niya at agad na nakilala ni Kesha kung sinong hinahanap ng binata. Si Tinay. Nandun siya sa loob. Pasok ka lang, Ginoo. Salamat. Tugon ni Arthur at pumasok na siya sa loob ng bahay at si Kesha naman ay umalis na. Nang makapasok si Arthur sa loob ng pamamahay ng dalaga, ay sakto namang pababa ng hagdan si Tinay. At kasabay nito ang pagtama ng kanilang mga mata. Saglit na natigilan si Tinay dahil anong ginagawa ng binata sa pamamahay niya. Hi. Kumusta? Bati ni Arthur at kitang-kita niyang pagtigas ng mukha ng dalaga at para bang hindi siya welcome sa pamamahay nito. Anong ginagawa mo rito? Matigas nitong tugon at dinaanan lang ang binata. Nagtungo siya sa mesa at nagsali ng tubig sa baso at sinundan ni Arthur ang mga yapak niya. Tungkol pala sa nangyari nung nakaraang araw. Gusto mong patahimikin ako. Huwag kang mag-alala at hindi ko sisirain ang reputasyon mo. Nga pala, ito, gusto kong ibalik to sa'yo. Aniya at inilahad ang pera sa binata at napatingin si Arthur dito. Binigay ko na sa'yo yan at hindi ko na kukunin ang mga yan. At bakit mo ko binigyan ng ganito kalaking pera? Dahil malaki ang kasalanan ng fiancé ko sa'yo. At para na rin sa'yo yan, para sa maayos mong trabaho. Sagot ng binata at peking tumawa si Tinay. Binigyan mo ko ng pera dahil may atraso ang fiancé mo sa akin? Kakaiba talaga kayong mga taong may maraming pera, no? Imbis na humingi ng tawad ay dinadaan nyo sa pera. Hindi ba kayo marunong humingi ng tawad? Ganyan ba talaga kataas ang pride nyo? Upang patahimikan ng mga tao ay binabayaran nyo ng halaga? Para sa kalaman mo, higit na mahalagang humingi ka ng tawad kesa ang idaan nyo kami sa pera nyo. Mahirap lang kami pero hindi nabibili ang prinsipyo namin. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo, hindi ba? I'm sorry. I really mean that. Seryosong sad ng binata at huminga ng malalim ang dalaga at pinapakalma ang kaniyang sarili. Hindi ko may atraso sa akin kaya hindi ko ang dapat na humihingi ng tawad sa akin. Yun lang ba ang nais mo? Makakaalis ka na. At heto, dalhin mo ang pera na ito. Kagaya ng sinabi ko, hindi ko nakukunin ang perang yan. Pero kung ayaw mong tanggapin, pwede mo naman akong i-manicure ulit, hindi ba? Masyadong malaki yung pera mo para sa serbisyo ko. Aabutin ako ng 1 taon kakalinis ng kamay mo. Eddie, babalik ako dito. And it's totally fine. I wanna be friends with you, Tinay. And I'm sorry sa mga kagarapalan ko. Paumanhin niya sa dalaga. Alam ni Tinay na seryosong binata sa paghingi nito ng tawad. Kaya't sa ganoong paraan ay nagkasundo sila. Kagaya ng sinabi, pinagtrabahuhan ni Tinay ang pera ng binata at pabalik-balik ito sa pagpapamanicure sa kanya. At halos araw-arawin siya nito kaya't naging malapit na rin sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw ay nasa harapan na naman si Arthur
ng pamamahay ni Tinay at kitang-kita siya ni Kesha mula sa bintana. "Tinay! Tinay!" Nagkukumahog na tawag ni Kesha sa dalaga at dali-daling bumaba ng hagdan at nilapitan si Tinay na kasalukuyang abala sa pagluluto. "Ano bang sinisigaw mo, Kesha? Ang aga-aga para sa kumakalembang mong sigaw." Reklamo ni Tinay sa malasirenang sigaw ni Kesha. "Ang my dear Prince Charming mo, nasa labas! Nasa labas na naman siya, Inday!" Kinikilig nitong wikat kumunot ang noo ni Tinay. "Prince Charming? Anong Prince Charming? Sinong Prince Charming?" "Aba, sino pa ba? Di si Arthur." "Si Arthur? Anong ginagawa niya dito?" Taka niyang tanong kay Kesha. "Nako, Tinay, parang kakaiba na yata ang ngiti ni Arthur para sa'yo ah. Nakikita ko na kumukot-ikot-titap ang mga mata niya at puno ng ligayang mga ngiti niya. Parang kaya niyang langoy ng dagat marating ka lang." Pantasya nito at inirapan siya ni Tinay. "Diyos ko naman, Kesha, may fiancé na yung tao oh." Tura niya dito at tinahak ang gate. "Fiancé pa lang yun, pwede pang palitan?" Sagot ni Kesha at sinikos siya ni Tinay. "Maghunos dili ka nga, Kesha." Saway niya at binuksan ang gate. "Ang aga mo, Arthur. Ano bang sadya mo? Huwag mong sabihin na magpapamanicure ka ulit." Well, I guess yes. Sagot nito. "Pasok ka at kailangan nating mag-usap." Aniya sa binata at sabay silang pumasok sa loob ng pamamahay at naupo si Arthur sa silya kaharap si Tinay. "Arthur, sunod-sunod ng pagpapamanicure mo sa akin. Hindi ko na pwedeng linisin ang mga kamay mo dahil masusugat na yan kapag pinilit mo. Ganyan ka ba katindi sa pagkahumaling sa pagpapamanicure?" Well, not really. Gusto ko lang makita ka. Sagot niya sa mahinang boses. "Ano? Anong sinabi mo?" Wala. I mean, yes. Matinding pagkahumaling ko sa manicurista. "Ha?" Nakita ni Arthur ang pagkunot ng kilay at noo ng dalaga, kaya't hindi niya alam kung anong isasagot niya. Ano, ang sabi ko, matindi talaga ang pagkahumaling ko sa pagpapamanicure. Oo, ganun nga. Palusot pa niya. "Masama yan. Bumalik ka na lang sa susunod na araw at hindi pwedeng linisan pa kita ngayon." Tanggi ni Tinay subalit gusto talaga ni Arthur na manatili muna at mas makasama ang dalaga, kaya't mabilis siyang nag-isip ng paraan. How about do me a haircut? "Haircut?" Laglag pang ang bulalas ng dalaga. Yes, a haircut. "Manicurista ako, hindi tagagupit." Well, just cut my hair, please. "Ay hindi, sa barber tayo pupunta." Wika ng dalaga, sabay hawak sa kamay ng binata upang hilahin ito pero ayaw nitong sumama. "Arthur!" It's just you who I want to cut my hair. "Hindi nga ako marunong." It's okay, as long as it's your hand. Sagot nito at muling kumunot ang noo ni Tinay. "Bakit mo ba ito ginagawa?" Gusto ko lang manatili dito kahit sandali. Kapag nandito kasi ako ay nararamdaman ko ang kalayaan. Bagay na hindi ko nararamdaman sa pamamahay namin. Kaya please, Tinay." Pakiusap nito. Naguguluhan man si Tinay sa mga sinasabi ng binata ay sinunod na lang niyang nais nito. Ginupitan niya ito na ayon sa nais nito. Okay, it's done. Tama na muna ito, Tinay. Awat niya sa dalaga at laglag pa nga na namang napanganga si Tinay. "Seryoso ka ba sa pinagagagawa mo? Kalahating ulo mo pa lang ang nagugupitan ko." Bulalas ni Tinay at tumayo ng binata mula sa silya. Yes, I'm sure. I will see you again tomorrow, Tinay. Sagot nito upang may dahilan pa siya ulit na bumalik sa pamamahay nito bukas at dali-daling umalis. "Tinay, may kaunting sahay din yata ang lalaking yun." Wika ni Kesha sa nakatulalang si Tinay. "Normal pa ba siya, Kesha?" "Mukha naman siyang normal. Mukha lang." Tanging sagot ni Kesha at kapwa sila nakasunod ng tingin sa binata na parang polkadat ang ulo. Habang sa kabilang banda naman ay kadarating lang ni Arthur sa pamamahay ng kanyang ina at kapapasok pa lang niya sa naturang bahay
ay agad siyang sinalubong nito at kagad nitong napansin ang ulo ng anak. Arthur! Ano bang nangyari sa buhok mo? At para kang isinabong na manok? Konsumisyong wika ng Mayora sa itsura ng anak. Wala ito ma. Huwag mo nang pansinin. Huwag pansinin? Anak! Bakit hindi mo na lang pinatapos yan? Nagkaroon lang ng konting aberya sa pinagupitan ko ma. Maraming gumugupit dito sa syudad. Ipatapos mo yun, Arthur. At bukas ng gabi ka ipapakilala sa mga kapartido at pagkakataon na natin ang gabing yun para mas makakuha ng mas maraming taga-suporta at hindi ka pwedeng humarap ng ganyan ang itsura mo. Ma, di ba sinabi kong ayaw kong tumakbo? Whether you like it or not, tatakbo ka, Arthur. At wala kang maghagawa doon. Pumasok ka na sa loob dahil kanina ka pa hinihintay ni Athena. Sinasabi ko sa iyo, Arthur, ayusin mong pakikitungo mo kay Athena at hangaman niyang mahalagang tao sa lahat. Kung kailangan mong pikin ang pagmamahal mo, gawin mo. Huwag mo kong biguin, Arthur. Seriously, ma? I really can't believe you. Aniya at bagsak balikat na lumakad. Habang inihahakbang ni Arthur ang kaniyang mga paa, ay sinalubong siya ni Athena. Arthur, what happened to your hair? Pag-aalala ni Athena at pinapakita ang kaniyang pagmamahal sa binata at hinahaplos-haplos nito ang mukha ng fiancé. Ngunit agad na inalis ni Arthur ang kaniyang kamay. Athena, I'm tired. I want to rest. Please leave me alone. Aniya at tinalikuran ng dalaga. Hindi matanggap ni Athena ang pambabaliwala sa kanya ni Arthur dahil kanina pa siya naghihintay sa pagbalik nito. Ngunit parang hindi ito nasasabik na makita siya. Arthur! Matigas nitong tawag sa pangalan ng binata at padabog ang hakbang na lumapit dito. Athena, I don't want to have an argument with you. Ayoko rin sanang mang-away, Arthur. But what the heck? Bakit ganito mo ako itrato? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. At ilang araw na kitang hinihintay na bisitahin ako pero hindi mo nagawa. I'm your fiancé, Arthur. Baka nakakalimutan mo. Babawi na lang ako next time. Walang ganan niyang tugon na mas lalong ikinagalit ni Athena. Wala ka ng gana sa akin. Wala ka ng oras. Hindi mo na ako iniisip. Magtapat ka nga sa akin, Arthur. May iba ka na ba? That's ridiculous, Athena. Answer me! Wala. Sinungaling! Mariing bigkas ni Athena at ramdam niyang hindi nagsasabi ng totoo si Arthur at tinitigan niya ito ng matalim sa mga mata. I will make that woman suffer, Arthur. Yan ang hindi mo pwedeng gawin, Athena. Inamin mo rin na meron nga. Who is that woman, Arthur? Wala. Wala akong babae, Athena. Bigay diin niya ngunit hindi kumbinsido ang dalaga. Masama akong magalit, Arthur. Magagawa akong lahat ng kasamaan, huwag ka lang mawala sa akin. Nakuha na kita kaya hindi ka pwedeng mawala sa akin. At kung sino man ang babae mo, ay humanda siya. Dahil buburhin ko siya sa mundo. Mapanganib nitong banta at batid ni Arthur na kayang gawin ni Athena ang lahat ng mga sinasabi nito. Wala kang gagawin, Athena. Dahil puputulin ko kung ano man ang sa atin. Kung gagawa ka ng sobra. Maliwanag? Mariin niyang wika rito at nasindak si Athena. Ngunit hindi ito sapat para patahimikin ang nagsiselos na babae. Don't you dare, Arthur! Mabagsik niyang sambit bago siya tinalikuran ng binata. Nang talikuran siya ng binata ay nag-aapoy sa galit si Athena at porsigido itong makilala at makita kung sino ang kinababaliwan ng kaniyang fiancé. Kinabukasan ay maaga na namang pumunta si Arthur sa pamamahay ni Tinay upang ipagupit ang kaniyang buhok at agad siyang nakita ni Kesha. Tinay! Nandito na si Arthur! Magandang umaga sa iyo, Arthur. Ganadong bati ni Kesha sa binata at lumabas na rin si Tinay. Magandang umaga rin, Kesha. At sa iyo, Tinay. Eto, para sa inyo. Wow! Pizza! Akin na! Ang sarap naman ito! Sambit ni Kesha at dali-daling kinuha ang pizza sa kamay ng binata at excited na pumasok sa loob ng pamamahay. Naiwan ang dalawa sa gate at bahagyang nagkatitigan ng mga ito at nakaukit sa kanilang mga labi ang may kabuluhang mga ngiti. Tinay, para sa'yo. Sambit ni Arthur tsaka inabot ang isang bouquet ng bulaklak at may kasama pa itong tsokolate. Nakadama ng tuwa at kilig si Tinay.
Pero isinawalang bahala niya ang kaniyang nararamdaman. Salamat, pasok ka. Anyaya niya rito. Nang makapasok ay pinaupo ni Tinay ang binata sa bangkong kawayan, habang si Kesha naman ay abala sa pagkain ng pizza. Diyan ka muna, Arthur. Aasikasuhin ko muna ang niluto ko. Tamang-tama at sabay ka na rin kumain sa aming dalawa ni Kesha. Sambit ni Tinay bago iniwan ang binata kasama si Kesha. Kesha, matanong kita. May boyfriend ka na ba? Usisa niya sa dalaga. Wala. Wala pa rin sa isip kong mag-boyfriend. Mahirap magbenta ng mani at hindi ko na kayang isingit sa oras ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Sagot nito. Si Tinay, may boyfriend na ba? Gusto mo si Tinay, no? Umamin ka. Wika nito na parang imbestigador. Hinaan mo naman ang boses mo. Baka marinig niya tayo. Sagot ni Arthur at hininaan din ni Kesha ang kaniyang boses. May gusto ka kay Tinay? Well, yes. Nahihiyang pag-amin niya rito at umiling si Kesha. Pero sabi ni Tinay may fiancé ka na. Alam mo bang mahirap ang ginagawa mo? Nagkakagusto ka sa kaibigan ko tapos umiibig ka ng iba. Mabuti pa, tigilan mo na yung nararamdaman mo para sa kanya. Kesha, alam ko na mali ito pero si Tinay ang gusto ko. Mahal ko siya at hindi ko naramdaman ang pagmamahal na ito sa ibang babae. Bakit? Hindi mo ba mahal ang fiancé mo? Kesha, honestly, wala akong pagmamahal kay Athena. Pinilit lang kami ng mga magulang namin para sa politika. I don't love her, but she's obsessed with me. I don't know what to do. I want Tinay. Taos puso niyang wikat napailing si Kesha. Pinapahamak mo lang ang kaibigan ko, Arthur. Kaya kung ako sa'y tumigil ka na. Payo ni Kesha. Sakto namang dumating si Tinay na may dalang pagkain at nagtaka siya dahil biglang natahimik ang dalawa. Anong pinag-uusapan niyo? Bawal ko bang malaman? Usisa niya sa mga ito at nagkatitigan lang ang dalawa. Wala naman. Pinag-uusapan lang namin kung gaano kasarap ang niluto mong munggo. Palusot ni Kesha. Luto na. Gusto niyo nang matikman? Arthur, sabay ka na sa amin. Wika ni Tinay at napangiti na lang si Arthur. Hinain na ni Tinay ang kaniyang niluto at pinagsilbihan niya ang binata. Habang si Arthur naman ay nawiwili sa kasimplihan ng pamumuhay ng dalawang dalaga. Isa sa mga katangian kung bakit siya pabalik-balik sa pamamahay ng dalawa ay yung tipong simple lang pero masaya. Kumain ka na, Arthur, habang mainit pa. Sambit ni Tinay at umupo na rin sa silya. Mabuti pa kayo masaya. Sa simpleng pagkain ay natutuwa na kayo. At kahit dalaw lang kayo ni Kesha ay kontento na kayo sa buhay niyo. Aniya sa mga ito dahil malayong-malayo ang buhay niya kumpara sa mga ito. Ang buhay niya ay mayaman at ang ina niya ay may kapangyarihan sa pwesto ngunit hindi pa rin magawang makontento. Talagang napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay nasa tao, kung paano magiging sapat ang kung ano ang meron at hindi na naghahangad ng higit pa. Basta't makontento ka lang ay mararamdaman mo ang kasiyahan. Arthur, masaya kami sa kung ano lang nasa hapag namin. Kasi kung gagala ka sa syudad natin, nako, makakakita ka ng mga taong mas mahirap pa kumpara sa amin, lalo ng mga batang tumigil sa pag-aaral at namamalimos na lang sa daan. May iba na walang mga magulang at sa kalsada lang nakatira. Ganyan kahirap ang syudad natin, Arthur. Dagdagan pa ng public hospital natin na kulang sa kagamitan at doktor. Kung ikaw may sakit, parang wala kang tsansang mabuhay sa estado ng syudad. Kaya marami kaming dapat ipagpasalamat. Kwento niya at napakunot ang noo ni Arthur. Ano? Ganyan kahirap ang syudad natin? Pati public hospital ay walang sapat na doktor? At akala ko ba'y may programang scholarship ang munisipyo para sa mga batang hindi makapag-aral? Hindi ba yan ang panukalan ni Mama? Taka niyang wika dahil buong akala niya ay maayos na ang dating problema. Walang ganun, Arthur. Hindi mo ba sinubukang gumala sa buong syudad? Kapag gumala kay makikita mo ang estado ng lugar natin. Wala pang mayor ang nakakaayos ng lugar natin, Arthur. Kaya galit ang mga tao sa nanay mo. Dahil lahat ng mga pangako niya ay hindi niya tinupad. Ultimo kalsada natin ay lubak-lubak at may parte pa ng lugar natin na hindi pa na semento. Kwento ni Tinay
at napailing si Arthur at nagkaroon siya ng dahilan para tumakbo at tanggapin sa kaniyang puso ang pagtakbo bilang mayor ng syudad. Tinay, kung tatakbo ba ako bilang mayor, sa tingin mo ba, kaya kong baguhin ang syudad? Seryoso niyang tanong sa dalaga. Hindi ako makakasagot niyan. Pwedeng patakbuhin ng kahit na sino ang syudad, Arthur. Pero ang tunay na may puso lang ang magmamahal sa syudad. Kung meron ka nito, baka mabago mo nga ang kahirapan ng syudad na ito. Sagot ni Tinay at nabuo ang nagliliyab na determinasyon sa puso ni Arthur upang baguhin at paunlarin ang syudad kung sakaling siya ang magiging mayor. Matapos kumain at magpagupit ni Arthur sa pamamahay ni Tinay, ay agad siyang nagpaalam sa mga ito. Ngunit bago pa man yun, ay hinawakan niya muna ang kamay ni Tinay. Tinay, salamat sa lahat. At sana, maaari pa rin akong bumisita dito. Oo naman, bumalik ka lang kung kailan mo gusto. Malugod nitong turan, sabay hinalikan ng binatang likod ng kaniyang palad. Sa pagdampi ng labi nito sa kaniyang balat, ay tila nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. At may kung anong sensasyon siyang naramdaman para rito. Biglang bumilis ang pagtibok ng kaniyang puso. Sige na Arthur, papasok na ako sa loob. Aniya at dalidaling pumasok sa loob ng kaniyang bahay. Nang muling makapasok si Tinay sa loob ng bahay, ay napahawak siya sa kaniyang sariling dibdib. At hanggang ngayon ay kay bilis pa rin ang pagtibok ng puso nito. Simpatiko at gwapo si Arthur at mabait kumpara sa una nilang pagkikita at hindi ito mahirap magustuhan. Ngunit higit pa ata sa pagiging magkaibigan ng kaniyang nararamdaman para dito. Gusto ko na ba siya? Hindi. May fiancé siya kaya hindi ko to pwedeng maramdaman. Hindi to pwede. Hindi to maaari. Saway niya sa kanyang isipan at sinilip ang binata na pangkas pa lang sa motor nito. Lingid rin sa kaalaman ni Arthur na nakamasid na pala sa kanya si Athena at nag-aapoy ito sa galit. Siya palang dahilan. Ang babaeng manikurista palang kinagigiliwan mo, Arthur. Humanda ka at hindi kita papayagang maagaw ng iba. Sambit ni Athena sa kanyang isipan habang nagkukubli ang kanyang kotse sa isang malaking puno. Kung hindi ka magiging akin, Arthur, ay hindi ka rin makukuha ng iba. Dugtong niya. Bumaba ng kotse si Athena at kinalampag ang gate ng dalaga nang walang kahit anong salita. Mabilis dumungaw si Tinay at mula sa pagitan ng rehas ng gate ay nakilala niya kung sino ang kaniyang bisita at agad niya itong pinagbuksan. Magandang araw po. Ano po ang sadya? Magalang niyang tanong at hindi pa niya nakakalimutan ng babaeng sumampal sa kanya. Ikaw ang sadya ko. Mariin at nakataas kilay nitong sambit habang si Tinay naman ay kinakabahan sa tono nito ngayon. Gayunpaman ay lakas loob pa rin niyang hinarap ang dalaga. Pasok po kayo. Hindi ko na kailangan pumasok pa sa maliit at mainit mong bahay. Sagot nito na hindi kayang palampasin si Tinay. Nandito ka ba para maliitin lang ako? Pinalampas ko ang unang pagkakasala mo sa akin at ni isang salita'y wala akong nilabas. At kung babastusin mo ko sa sarili kong pamamahay, ay makakaalis ka na. Mariin niyang bigkas at tumawa lang si Athena. Oh, really? Dapat na ba akong matakot sa'yo? Don't you ever forget na sa isang pitik lang ng mga daliri ko, maaari na kitang burahin sa mundo. Ganyan ka magsalita dahil nasa pwesto ang tatay mo. Kung makapagyabang ka, akala mo hindi galing sa kurakot ang bahay na tinitirhan mo, maging ang pagkain na bumubusog sa'yo. How dare you? Malakas na ba ang loob mo dahil batid mong gusto ka ng fiancé ko? Anong pinangako niya sa'yo, ha? Praning ka lang. Oh, come on. Huwag mo kong lokohin. Listen to me carefully, woman. Stay away from my man kung mahal mo pa ang buhay mo. I mean it. I mean it from heaven to hell. Masamang bigkas ng dalaga, sabay walkout. Habang si Tinay naman, ay hindi niya maiwasang kabahan. Masamang ugali ni Athena, kaya't kayang-kaya nitong gawin ang lahat ng mga sinasabi nito. Habang sa kabilang banda naman, ay kadarating lang ni Arthur sa kanilang pamamahay at agad siyang dumiretso sa kaniyang ina. Mom, I'm accepting the offer. Papayag na akong ipakilala niyo mamayang gabi. Tatakbo ko bilang mayor
ng San Pedro. Anunsyo niya sa ina na ikinatuwa nito. That's great, anak! Ito na ang pinakamaganda mong ginawa. Ready yourself at ipapakilala ka ng mga kapartido mamaya, lalo nang nalalapit na kasal ninyo ni Athena. Ma, hindi ako magpapakasal kay Athena. Hindi ko siya mahal. Alam mo yan. At kagustuhan niyo lang ng governor ang relasyon naming dalawa dahil sa tinatawag niyong partido. Manaman, pinagbigyan na kita noon at hanggang dito na lang yun. Tutol niya at hinaplos nito ang kaniyang balikat. Anak, mamahalin mo rin si Athena, okay? Sige na, mag-ayos ka na. Sagot nito na parang baliwala ang kaniyang nararamdaman. Labag sa loob na nag-ayos si Arthur para sa pagpapakilala sa kanya mamayang pagdilim. At habang inaayos niya ang kaniyang kasuotan, ay pabagsak siyang napasalampak sa kama. Bakit ba ganitong mundo? Kung sino pang may pera, ay sila pang abusado at hindi makontento. Talagang nagiging bulag ang prinsipyo ng isang tao kapag kapangyarihan ang nakasalalay. Akala ko noon, nakakalamang ako sa iba dahil mas marami akong pera. Pero mali pala ako. Mas lamang pala sila kumpara sa akin dahil meron sila ng mga bagay na wala ako. Ang kaligayahan at kalayaan. Tanging pera lang ang meron ako pero hindi ko magawang maging malaya sa kabila ng perang hawak-hawak ko. Kung magiging mayor man ako, gusto ko sanang maging mabuting tagapaglingkod. At kung lalagay man ako sa tahimik, gusto ko siyang pakakasalan ko. Gusto kong si Tinay lang ang mamahalin ko. Pero paano ko yun gagawin kung ang kaakibat ng pagmamahal ko ay kapahamakan? Aniya sa kaniyang sarili at gulong-gulo sa kaniyang isipan kung saan ba siya magsisimulang muli upang gawin ang tama. Sumapit ang gabi na ganap na ang naturang pagtitipon ng mga kapartido ng mayora at nandoon ang gobernador, maging ang fiancé ni Arthur na si Athena at kasalukuyang nakayapos ang mga braso nito sa isang braso ng binata at matagumpay ang naging pagpapakilala sa kanya. Maraming taga-suporta ang kaniyang ina at kung dadaanin sa pera ay talagang mananalo siya ngunit iba ang nais ng kaniyang puso. Gusto niyang manalo sa puso ng mga taga San Pedro. Tingnan mo Arthur, ang dami nilang nakasuporta sa'yo and one of them is my dad. Tiyak ng pagkapanalo mo, kaya let's celebrate, Mayor Arthur de Guzman. Wika ni Athena at ipid lang nang umiti si Arthur nang lapitan sila ng governor. Arthur, I would like to congratulate you, iho. Ngayon pa lang ay sigurado ng pagkapanalo mo. After you win this election, ay gusto ko sanang idadaos na natin ang kasal niyo ni Athena. Anito at laking ngisi naman ang gumuhit sa labi ni Athena, habang si Arthur ay tila walang emosyon. Governor, mawalang galang na po, but I would like to talk to you about something important privately. Aniya at nagtataka man ang governor ay pinagbigyan nito ang binata at tumungo sila sa isang pribadong lugar. Ano bang pag-uusapan natin, Arthur? Gusto mo bang mas madaliin ang kasal ninyo ni Athena? Hindi ko pa po magagawang pakasalan ng anak ninyo. Sambit niya at nagdilim ang mukha ng governor. Anong sinabi mo? Hindi ko mapakakasalan ng anak ninyo. Pagtatapat niya at bumukas ang galit sa mukha ng governor. Ano? Anong ibig mong sabihin, Arthur? Ilang taon na kayong magkasintahan ni Athena, tapos hindi mo pa siya pakakasalan? Are you playing games with me, Arthur? Batid niyo po na hindi ko gusto ang anak ninyo sa umpisa pa lang. Pinilit mo lang akong ligawan siya para magpatuloy ang anak ninyo sa buhay simula nung nawala ang nobyo niya. I agreed dahil nagmakaawa ka. In exchange na susuportahan mo ang ina ko sa pagtakbo niya bilang mayor noon. Ang pakasalan ng anak ninyo ay labis na. Hindi tapat ang puso ko sa kanya dahil ni 1% ay wala akong nararamdaman para sa kanya. At alam mo yon, Governor. I'm tired faking everything for her sake. Sagot niya at namewang ang governor at alam niyang mahal na mahal ng anak niya si Arthur at hindi pwedeng mawala ang binata sa buhay nito. Arthur, napag-usapan naman natin yan. Sige, hindi ko muna kayo ipapakasal sa isa't isa. Pero mahalin mo ang anak ko, Arthur. Sinubukan ko ng ilang taon pero hindi ko magawa.
Sagot niya at umigting ang panga ng governor. Subukan mo pa. Try harder, Arthur. You know how powerful I am. At kayang-kaya kitang ilagay sa pwesto. Mahalin mo lang ang anak ko. Yun lang. Huwag mo kong kalabanin, binata. Dahil magsisisi ka. Mariin at galit na galit nitong bigkas bago nito tinalikuran si Arthur. Sa isip ni Arthur ay malaking kawalan nga ang governor sa kanyang pagtakbo. Ngunit hindi siya pwedeng maging mayor kung ultimo ang kanyang sariling buhay ay hindi niya kayang pamunuan ng malaya. Nang makalabas ang governor mula sa pribadong silid, ay agad itong sinalubong ni Athena. How is it, Dad? Pumayag na ba siyang pakasalan ako? Excited nitong tanong at umiling ang ama. But why? Hindi ko siya nakumbinsi, anak. All we need to do is to wait until he makes up his mind for you. Pero Dad, paano kung ayaw niya akong pakasalan? I won't let that happen, anak. Ang mabuti pa kausapin mo si Arthur at ilapit mo pa ang loob mo sa kanya. Payo nito sa anak, tsaka ito tinalikuran. Nang makaalis ang ama, ay inis na pumasok si Athena sa loob ng silid at walang balak na magpaawat. At bakit ayaw mo akong pakasalan, Arthur? Ano bang meron kung bakit biglang ayaw mo na sa akin? Mabagsik nitong sambit at nilampasan lang ni Arthur ang dalaga, subalit maagap nitong nahawakan ang kaniyang kamay. Dahil ba sa babaeng yon? Dahil ba sa isang hamak mong manicurista, kaya ka nagkakaganyan? Pinagpalit mo na ba ako sa kanya? Hindi kita pinagpalit, Athena. Sagot niya rito. Kahit na gustong-gusto niya nang sabihin kay Athena na hindi niya ito mahal, ay hindi niya rin ito magawa. Walang alam si Athena sa paghingi ng gobernador sa kanya ng pabor. Naligawan ito at ayaw niyang saktan si Athena. Alam niyang labis ng pagpapahirap niya sa dalaga sa pagtataboy niya rito at ayaw niya itong dagdagan pa. Walang ibang ginawang dalaga kundi ang mahalin lang siya. Kung hindi, bakit ganitong nararamdaman ko, Arthur? Bakit hindi mo ako magawang lapitan at tingnan? Arthur, mahal kita! Anito at nagsimula na itong umiyak. Labis na awang nararamdaman ng binata para rito. Kaya't dala ng kanyang konsensya ay niyakap niya si Athena. I'm sorry, Athena. I'm sorry. Tanging sambit niya. Sa mga yakap ni Arthur ay ramdam ni Athena na may mali. Ang puso nito ay hindi nakalaan sa kanya at ang pagmamahal nito ay hindi kanya. Kaya't lumuha siya ng lumuha sa bisig nito. You're a great woman, Athena. Pero hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. At hindi ko alam kung kailan ko masasabi sa iyo ang buong katotohanan nang hindi kita nasasaktan. Isa ka lang babaeng nagmahal sa akin. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko ito kung bakit ako pumayag sa kagustuhan ng mga magulang natin na politika at kapangyarihan lang ang minamahal. Aniya sa kanyang isipan at awang-awa sa dalaga. Kinabukasan ay maagang umalis si Arthur patungo sa pamamahay ni Tinay at may dala itong isang bouquet ng bulaklak at tsokolate. Mula sa bintana ay kitang-kita ni Kesha ang binata kaya't nagsisigaw itong kumaripas palapit kay Tinay. Tinay! Tinay! Si Arthur! Nasa labas na naman at may dalang bulaklak tsaka tsokolate. Tinay! Nililigawan ka na yata ni Arthur. Kilig nitong wika at nilabas ni Tinay ang binata. Tinay, magandang umaga. Para sa'yo. Magalang niyang wika at pinag-cross ng dalaga ang kaniyang mga kamay. Anong ginagawa mo dito, Arthur? Bakit may dalang tsokolate at bulaklak ka? Palagi na yan ah. Diretsahin mo nga ako. Nililigawan mo ba ako? Gusto mo ba ako? Istrikta niyang sambit rito at tiyak ni Arthur na kailangan niyang tapatin ang dalaga. Hindi ako magsisinungaling, Tinay. Gusto kita at gusto kong ligawan ka kung papayagan mo sana ako. Hibang ka ba? May fiancé kang tao pero liligawan mo ko? Arthur, may masasaktan kang tao. Ikaw ang gusto ko, Tinay. Anong tingin mo sa aming mga babae ha? Lungga mo na pwede mong alisan at balikan at palitan? Alam mo bang pinuntahan ako ng fiancé mo dito kahapon? Arthur, ayoko ng gulo, kaya umalis ka na. Pagtatabuyan niya rito at pinagsarahan ito ng gate. Tinay, sandali.
Awat ng binata at agad na iniharang ang kaniyang katawan sa gate. Umalis ka na, Arthur. Tinay, pakinggan mo naman ako. Wala akong dapat pakinggan sa'yo kaya umalis ka na. Tinay, mahal kita. Pagpupumilit niya sa dalaga at natigilan si Tinay dahil tila seryoso ang binata sa mga kataga nito. Gusto rin niya si Arthur ngunit hindi pwede ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Makontento ka sa isang babae, Arthur. Pero ikaw lang ang babae sa buhay ko, Tinay. Ikaw lang ang babaeng bukod tanging minahal ko. Maniwala ka. At paano si Athena? Sasaktan mo siya. Hindi ako papayag, Arthur. It's hard to explain. I don't love her, Tinay. Hindi mo mahal pero fiancé mo? Athena and I don't know how to explain. Naging kami lang dahil nakiusap ang ama niya sa akin na ligawan ko siya. Dahil depresya noon. Nagkasundo sila ni mama. Kaya wala akong nagawa kundi sundin sila. Akala ko kaya kong kumawala sa relasyon na yun nang ganun kabilis. Pero mahirap dahil puro politika ang umiikot sa mundo ko. Kung magulo ang buhay mo, huwag mong takasan at huwag mo akong idamay sa mga kamalian mo. Tatakbo kang mayor pero ni kaguluhan sa buhay mo hindi mo maayos? Paano mo aayusin ang isang syudad kung pati ang sarili mong pasya ay wala kang magawa? Umalis ka na. Pagtatabuyan niya sa binata, tsaka ito tinalikuran ngunit maagap na hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Alam kong magulang buhay ko at maaring iniisip mo na mahina ako dahil hindi ako ang nasusunod sa sarili kong buhay. Pero Tinay, gusto kong maging isang mabuting tao. Gusto kong mabuhay na ayon sa kagustuhan ko. At gusto kong gumawa ng tama at magmahal ng tama. At nais kong simulan ito sa'yo. Nasundin ang kung sinong tinitibok ng puso ko. Mahal kita, Tinay. At susundan kita. Dahil ikaw ang simula ng paggawa ko ng tama. Buong puso niyang sambit sa dalaga. At naantig si Tinay rito. Sa mga kataga ni Arthur ay ramdam niya ang sinseridad nito. Ramdam niya ang damdamin at pagiging totoo nito. Batid niya sa kanyang sarili na hindi pa rin tamang magkaroon ng relasyon kay Arthur. Kahit na ang pagmamahal na yon ay tunay dahil may isang tao silang masasaktan. Hindi niya batid kung anong dapat niyang isagot kay Arthur, kaya't hinaplos niya ang kamay nito. Arthur, kahit sabihin ko sa iyong mahal din kita, ay hindi pa rin pwedeng maging tayo. Alam kong hindi sapat ang pagmamahalang kung ang pag-ibig ko sa'yo wala sa tamang pagkakataon. Hindi kita pipilitin pero mamahalin kita hanggang dumating ang panahon na kaya mo na akong papasukin. Hindi lang sa buhay mo, kundi pati sa puso mo. Gusto kong manilbihan sa syudad at maintindihan ang hinaing nila pero gusto ko munang marinig mo ang hinaing ng puso ko na mahal kita, Tinay. Buong damdamin niyang sambit at napangiti si Tinay. Magiging isa kang mabuting mayor, Arthur. Tutulungan kitang makitang hinaing ng iyong syudad. Yun lang munang maibibigay ko sa'yo. Matapat niyang sambit at naintindihan naman ito ni Arthur at hindi niya pinilit ang dalaga ngunit hindi pa rin siya susuko na makuha ang oo nito hanggang sa maging tamang sitwasyon at panahon. Simula sa araw na yun ay palaging wala si Arthur sa pamamahay ng kanyang ina. Dahil abala siya sa paglilibot sa buong syudad upang makita niya ang kailangan ng mga tao para sa magiging kaunlaran. Una niyang binisita kasama si Tinay ay ang ospital. Doon ay nakita niyang hindi kaaya-ayang kalagayan ng mga pasyente. Siksikan sa isang maliit na silid at luma ang mga higaan. 2 doktor lang din ang nagsasalitan kaya't maraming pasyente ang napapabayaan. I didn't know na ganito pala ang kalagayan ng mga tao sa San Pedro, Tinay. Kung hindi mo pa sinabi sa akin na hindi ko pa ito malalaman. Aniya sa dalaga at napansin niyang isang matandang mahina at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na lapitan ito. Lola, kumusta po ang pakiramdam mo? Ikaw po, Manong. Kumain ka na po ba? Taos-puso niyang sambit ngunit masama lang siyang tinitigan ng mata. Lumalabas ang kabutihan mo dahil malapit na ang eleksyon. Para kang anghel kong magsalita. Para ka lang nanay mo. Madaling makalimot. May galit nitong sagot at tila parang nasampal ng katotohanan si Arthur
at nakaramdam ng hiya. Manong, wala po akong ipapangako sa'yo. Alam kong malaking pagkukulang ng ina ko sa syudad at hindi ko po may tatamang kamalian at pagkukulang niya. Ang nais ko lang po ay ang tulungan ka. Ang tulong na ito ay hindi para bilhin ang boto niyo. Ang tulong na ito ay walang kapalit kung pahihintulutan mo lang po ako. Aniya at napatingin ang Manong sa ina nito at ibinalik nito ang tingin kay Arthur. Sinuri niya ang buong mukha ng binata at nakikita niya sa mga mata nito ang pagnanais nitong tumulong. Pakiusap, iho. Kailangan lang namin ng kaunting pinansyal at kung sakaling mang maging mayor ka, sana magkaroon ng kahit isang doktor na dagdag sa public hospital natin at karagdagang kagamitan. Malaking tulong na ito para sa aming mahihirap kasi kapag malala ang sakit namin ay nare-refer kami sa mas malayong ospital. Mahirap lang kami at hindi sapat ang pera namin. Malaking tulong na yun para sa aming mga kapos na imbis ipambili namin ng gamot ay naging pambiyahe pa namin at pagkain sa layo ng ospital at lilipatan. Iho, umaasa akong ibakas sa ina mo at hindi lang ito pakitang tao. Makukuha mo ng buo ang suporta ko. Pangako yan. Sambit ng Manong at laking ligayang naramdaman ni Arthur na makatulong sa mahirap. Sa paggala ni Arthur kasama si Tinay ay nakita niyang maraming kakulangan sa mahirap nilang syudad. May mga kalsada na sira na at kailangan ng rehabilitasyon at maraming mga batang tumigil sa pag-aaral. At nais niyang masolusyonan ang mga problema sa kaniyang syudad. Habang tumatagal din ay naging daan si Tinay upang maging mas malapit ang loob ng mga taga-syudad kay Arthur. At nakukuha na ng binata ang puso ng mga ito. Habang ang puso naman ni Tinay ay higit na nahuhumaling sa binatang may busilak na puso. Sa paglilibot ay nakaramdam ng gutom ang dalawa, kaya't huminto sila sa isang simpleng karinderya. Mahal ng mga tao si Arthur kaya't maayos ang pakikitungo ng halos lahat rito. Ito na po ang mga order. Enjoy po sa pagkain. Masiglang sambit ng tendera tsaka inilapag ang pagkain ng dalawa. Salamat sa palaging masarap na ulam, Manang. Masiglang tugon ni Arthur at nginitian siya ng tendera. Maligayang pagbati, Arthur. Tingnan mo ang mga tao. Tanggap ka na nila at mahal ka na nila. Natutuwa ako sa resulta ng pagsisikap mo. Wika ni Tinay at ngumiti si Arthur tsaka ginagap ang kamay ng dalaga. Sa muling paglapat ng kanilang mga kamay ay tila may kuryenteng dumadaloy sa mga ugat ni Tinay. Sigurado siyang mahal na niya si Arthur. Ngunit para sa kanya ay mali ang pagmamahal na yon, kaya't binawi niya ang kaniyang kamay mula rito, subalit mahigpit lang itong hinawakan ng binata at ayaw nitong bitawan ang kaniyang kamay. Arthur. Mahina at puno ng damdamin niyang bigkas. Tinay, dahil sa'yo kung bakit ako minahal ng mga tao. Dahil sa'yo, kaya nila ako tinanggap. Tinulungan mo akong makita ang puso ng syudad. At lahat ng ito ay dahil sa'yo, Tinay. Sana makita mo rin ang puso ko para sa'yo. Arthur, hindi to tama. Basta't mahal kita. Yun ang alam ko. At batid kong may nararamdaman ka rin para sa akin, Tinay. At tuluyan ko nang itatama ang lahat. Sambit nito na ikinakunot ng noo ni Tinay. Anong ibig mong sabihin? Hihiwalayin ko na si Athena. Hindi. Wag. Nakokonsensya niyang sambit at ayaw niyang makasakit ng kapwa babae, lumigaya lang. Tinay, nais kong maisip mo na hindi ko lang ito ginagawa dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Nais kong malaman mo na wala kang kasalanan sa pasya ko. Gusto kong tapusin ang lahat sa amin dahil gusto kong maging malaya kaming dalawa at makatagpo siya ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya, kagaya ng natagpuan ko sa'yo. Hanggang ako ang iniibig ni Athena ay hindi siya magiging masaya. Gusto ko ring palayain si Athena sa mga kasinungalingang ito, Tinay. Para din ito sa aming dalawa. Bagaman binabagabag ng kaniyang konsensya sa Tinay, ay baka ito na nga ang tamang gawin ni Arthur. Ang parehong maging malaya sa bigkis na ginawa lamang ng kanilang mga magulang sa pangalan ng politika. Sinang-ayunan ni Tinay ang nais ng binata at malambing itong hinagkan ang kaniyang kamay. Lingid sa kalaman nilang dalawa na galit nang nakamasid si Athena.
Hindi mo makukuha sa akin si Arthur. Mababang babae. May kilalagyan ka sa kalandian mo sa fiancé ko. Abot langit nitong bigkas sa galit. Hawak nito ang dekalibre nitong baril. Matyagang hinintay ni Athena na makalabas ang dalawa sa karinderya. At saktong naunang lumabas si Tinay upang magpahangin habang si Arthur naman ay kasalukuyang nagbabayad sa kahera. Maraming salamat. Sa uulitin. Maligayang wika ni Arthur sa kahera. Kaagad na hinanap ng kaniyang mga mata si Tinay at saktong sa paglingon niya ay nakita niyang isang taong nasa loob ng kotse at may hawak itong dekalibre na nakatuon kay Tinay. Sa isang iglap ay tila tumigil ang orasan ni Arthur at nagkukumabog ang kaniyang puso sa takot. Tinay! Sigaw niya at mabilis na lumabas ng karinderya at kasabay ng pagyakap niya sa bewang ng dalaga ay siya ring pagputok ng baril at nagpulasan ng mga tao. Arthur! Nag-aalalang sambit ni Athena at nag-aalala ito sa kasintahan dahil maaaring itong natamaan niya. Akmang lalabas siya mula sa kanyang kotse nang pigilan siya ng kanyang driver. Wag madam, kapag lumabas ka ay masisira ang pangalan mo, pati ng pangalan ng papa mo. Maraming tao, maraming nakakita. Aalis na tayo rito. Demanda ng driver. Pero, hindi na naituloy ni Athena ang nais niyang sabihin nang patakbuhin na ng driver ang sasakyan. Sa kabilang banda naman ay buong pag-aalalang sinuyod ni Arthur ang buong katawan ni Tinay. Are you alright, Tinay? Tinay! Tinay! Tarantang wika ni Arthur at marahang sinampal-sampal ang pisngi ng dalaga na ngayon ay takot na takot at nakatulala. Ayos lang ako, Arthur. Ayos lang ako. Sambit ni Tinay at bakas pa rin sa mukha nito ang takot. Oh my God! Ngayon lang ako natakot sa buong buhay ko, Tinay. I love you. I love you. Hindi mapigilang sambit ng binata, tsaka mahigpit na niyakap ang dalaga at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyaring masama kay Tinay. Sa likod ng pag-aalala ng mga tao para sa kanya at para kay Tinay, ay agad na inuwi ni Arthur ang dalaga sa pamamahay nito. Batid niya kung sinong gumawa nito kay Tinay, kaya agad siyang umuwi sa pamamahay ng kaniyang ina. Pagkapasok pa lang niya sa pamamahay, ay agad siyang sinalubong ng kasambahay. Sir, nasa loob si Ma'am Athena. Kanina pa siya nag-aalala sa'yo at kanina ka pa niya hinihintay. Ulat nito sa kanya. Good. Tanging sambit ni Arthur at malaking hakbang ang kaniyang ginawa. Sir, ayos lang po ba kayo? Natatakot na sambit ng kasambahay dahil kakaiba ang aura ng kaniyang amo. Parang ang galit nito ay hanggang hukay. Malayo pa lang ay tanaw na ni Athena ang kaniyang nobyo at dali-dali niya itong nilapitan. Arthur, are you okay? Are you hurt? Wika nito at hinaplos ang buong katawan ng binata upang suriin kung may sugat ba ito. It's you, right? It's you who tried to hurt Tinay. Galit na tura ni Arthur at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Athena na abala sa pag-inspeksyon sa kanya. Arthur, masakit! Answer me. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Arthur. Wala akong alam. Pagsisinungaling nito ngunit mas naramdaman ni Athena ang pahigpit na pagkakahawak ni Arthur sa kaniyang kamay. Arthur, masakit! Wala akong alam. Bitawan mo ang kamay ko. Please. Hindi ikaw? Nakita kita, Athena. Kaya huwag ka nang magsinungaling. Mariing bigkas ni Arthur at nakita ni Athena sa mga mata nito na labis ang pakialam nito sa babaeng si Tinay. Kaya't nalugmok ang puso niya at may halo itong galit. Fine! Fine! Aniya, sabay binawi ang kanyang kamay kay Arthur. Oo, ako nga. Ako nagtangkang bumaril sa kalandian mo. Sayang at hindi ko natamaan sa ulo. Patay na sanang malanding yon at wala ka nang kinagigiliwan pa. You're cheating on me, Arthur. Harap-harapan mo akong niloloko. Alam mo bang kapag nalaman ni Papa na ginagago mo lang ako, ay hindi ka niya susuportahan sa pagtakbo mo. Huwag mo akong hamunin, Arthur. Pagbabanta ng dalaga. Habang tinitignan ni Arthur si Athena,
ay nakikita niya ang kasamaan at pagkamuhi sa mga mata nito. Kahit sa palagay niya, ay ito na ang oras para malaman ito ang lahat. Hindi ako takot sa inyo, Athena. Alam mo, I have been thinking about the right time kung kailan ko sasabihin sa iyo ang lahat. And I think, ito na ang oras na yun. Anong ibig mong sabihin, Arthur? Anong dapat kong malaman? Hindi kita mahal. Pagtatapat niya at tila nabasag sa pira-piraso ang puso ng dalaga. No, that's not true. Mahal mo ko, Arthur. Sinasabi mo lang yan dahil may bago kang nakikita pero mahal mo ko. Mahal mo ko, Arthur. Mahal mo ko. No, that's the truth, Athena. Wala akong pagmamahal para sa'yo. Sagot niya at tuluyang kumawala ang mga luha sa mga mata ng dalaga. No! No! You love me! You love me, Arthur! Kailangan lang mawala ng babaeng yun para mahalin mo ko ulit. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya, Arthur. Isinusumpa ko. Papatayin ko ang babae mo! Hindi mo gagawin yan, Athena. Dahil papatayin mo muna ako bago mo magawa ang masama mong hangarin kay Tinay. I'm sorry. Hindi kita kayang mahalin. Seryosong tugon ng binata at hindi ito matanggap ni Athena. I'm your fiancé. You put this ring sa kamay ko dahil mahal mo ako, hindi ba? Di ba? Ikaw ang bumili ng singsing na yan, Athena. You gave it to me and you pleased me na mag-propose sa'yo sa harap ng maraming tao. Ayoko itang mapahiya kaya ginawa kong gusto mo. No, no, Arthur. Love me. Please. Mahal naman natin noon ang isa't isa, hindi ba? Kaya alam kong kaya mo kong mahalin ulit. Umiiyak nitong pakiusap at halos lumuhod sa harapan ng binata. Athena, batid kong ramdam mong hindi kita minahal kailanman. Alam kong ramdam mo yun, Athena. I never loved you. Niligawan lang kita dahil yun ang gusto ng ama mo. Sinubukan ko namang mahalin ka pero wala eh. Maaring ang pwedeng turuan ng puso na magmahal. Pero hindi natin ito pwedeng diktahan, Athena. I can be a good man for you. But I will never be faithful, loving, caring, and the only one man for you. I can't be your man. I want you free. I want us to be free. I want myself to be free. Kaya itigil na natin to. Gusto kong makahanap ka rin ng kaligayahang nahanap ko sa isang tao. Athena, let's end this relationship that is full of lies. Hayaan natin lumigay ang isa't isa sa tunay na pag-ibig. I'm sorry, Athena. At hindi ko na kayang magpatuloy pa. Sambit ni Arthur, sabay tinalikuran ng dalaga. Arthur, no! Arthur! Please don't do this to me. I can't live without you. Arthur, please! Love me! Love me, Arthur! I'm begging you! Pagmamakaawa nitong usal at halos mabaliw sa sakit na kaniyang nararamdaman. Hindi na nilingon ni Arthur ang dalaga at hinayaan itong umiyak ng umiyak. Nagdulot man si Athena ng kapahamakan ay hindi niya magawang magalit ng lubusan dahil kagaya niya ay biktima lang din ito ng sitwasyon at katas ng politika. Habang si Athena naman ay may namumuong nag-uumapaw na galit para kay Tinay. I swear mawawala ka sa mundong ito, Tinay. I swear. Buong pagkamuhi niyang sambit at padabog na pinunas ang kaniyang mga luha. Simula sa araw na yun ay nawala ng suporta si Arthur mula sa governor at laking gulat na lang ng binata na tumakbo si Athena sa pagka-mayor at balak nitong talunin siya. Gayunpaman ay hinayaan ito ni Arthur. Bagkus ay kinumbinsi niya si Tinay na pumayag sa gusto niya. Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo, Arthur? Dito lang kami ni Kesha. Hindi kami aalis dito. Pero Tinay, hindi ka naligtas dito. Kaya kang saktan ni Athena anumang oras. Hindi kayo ligtas ni Kesha. Tinay, kaya pakiusap pumayag ka na. Kumuha ko ng bahay para sa inyo ni Kesha. Mag-iiwan ako ng mga tao doon para sa kaligtasan yung dalawa habang wala ako. Pero Arthur, titindi lang ang sitwasyon. Tutol ni Tinay sa kabila ng mabuting hangarin ni Arthur. Ginagap nito ang kaniyang kamay at hinaplos ng paulit-ulit. Please, umayag ka na. Let me take care of you. Ayoko nang maulit ang nangyari nung nakaraang araw, Tinay. Pero dahil sa akin nawalan ka ng suporta mula sa governor at naging kalaban mo pa si Athena, Arthur. At baka... Wala akong pakialam, Tinay.
kung papipiliin ako ng mga taga San Pedro at manalo, siguro, kapalaran ko talagang maglingkod. Sa ngayon, hayaan mo kung ilayo ka sa mga maaring panganib. Ikaw ang naging simula ko at ikaw din ang magiging wakas ko kapag nawala ka mula sa akin. Ikaw ang gabay ko, Tinay. Hayaan mo kung alagaan ka. Sige na, payagan mo kung protektahan ka. Pagpupumilit ng binata at hindi na si Tinay tumanggi pa at tinanggap ang alok ng binata. Nang malaman ng Mayora ang ginawa ni Arthur, ay agad itong pumunta sa pamamahay na kinuha ng anak para kay Tinay. Matapos marating ang naturang pamamahay, ay kagad itong nag-doorbell. Baka si Arthur na yon. Sandali lang! Sigaw ni Tinay. Agad nitong tinungo ang gate at binuksan ito. Ngunit laking gulat niya nang hindi si Arthur ang bumalandra sa kaniyang mga mata. Magandang araw po, Mayora. Natatakot niyang wika at pilit na pinapakalma ang sarili. Anong maganda sa araw kung ikaw ang makikita ko? Pasensya na po, Mayora. Iba ka rin ano? Pinatawag lang kita para linisin ang mga kuko ng anak ko. Pero ikaw pala itong dumi na kailangan kong linisin. Maganda. Maganda ang bagong bahay mo. Ano bang pinuhunan mo rito? Tsak na hindi pawis at dugo mo. Anong ginawa mo para bigyan ka ng anak ko ng ganitong proteksyon? Ano bang unang hinubad mo? Bra mo? Panty mo? O ang kahihiyan mo? Isa ka lang tagalinis ng mga dumi, pero naghahangad ka ng ginto. Mayora, malaking respeto ko sa'yo bilang tao. Kaya sana respetuhin mo rin ako bilang tao. Respeto? Pera lang naman ang kailangan mo sa anak ko, hindi ba? Kaya kitang bigyan ng malaking halaga. Mawala ka lang sa buhay ng anak ko. Magkano ba? Hindi mo mabibili ang pagkatao ko at hindi ko habol ang pera ng anak mo. Maliit man ang kinikita ko ay masaya na ako sa halagang yon. Kung may ginawa mo na ako sa anak mo, yun ay ang maniwala sa kakayanan niyang magsilbi sa syudad at ang mahalin siya kung sino siya. Hindi mo mahal ang anak ko. Dahil sa'yo, nabawasan ang tsansa niyang manalo sa syudad na ito. Sinisira mo lang ang buhay ng anak ko. Mahal ko si Arthur. Dito sa puso ko at sa damdamin ko. Mahal ko siya at mas matimbang siya higit pa kanino man. Alam kong malaking nawala sa kanya dahil sa akin pero hindi ko siya iiwan. Ikaw, Mayora, mahal mo ba ang anak mo higit pa kanino man? Higit pa sa politika? Masaya ka pa ba? Tanong niya rito. Umigting ang panga ng mayor sa galit. Ngunit hindi nito magawang saktan ng dalaga dahil ang mga kataga nito ay parang kuko na bumaon sa kanyang buong pagkatao. Naisip niya ang kanyang mga nagawa sa kanyang anak at napagtanto niyang labis ang kanyang nagawang kasamaan rito at kasabay niyang napagtanto na hindi na nga niya naramdaman ng tunay na saya dahil kinain na siya ng politika at nakalimutan na niya ang kahulugan ng pamilya. Gayunpaman ay nagmatigas pa rin ang Mayora. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa anak ko. Kung tunay ka nga ba o isa ka lang babaeng may magandang dila. Pakatandaan mo ito, Tinay. Hindi kita matatanggap kailanman. Mariin itong bigkas, sabay talikod sa dalaga. Habang sa kabilang banda naman, ay nagkasalubong sina Arthur at Athena sa labas ng Comelec para sa kanilang opisyal na paglatag ng COC. Arthur, nandito palang manloloko kong ex-fiancé. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? I'm afraid na baka matalo kita. Wika ni Athena at hindi ito malaking bagay kay Arthur. Kung manalo ka, ngayon pa lang ay binabati na kita, Athena. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka laban ang turing ko sa'yo. Isa pa rin kitang kaibigan. Exes never became friends. Listen, everyone! Sigaw niya at nakuha niya ang atensyon ng ibang tao. Tatakbo bilang mayor si Arthur, anak ng kasalukuyang mayor. Iboboto niyo pa ba ang anak ng taong halos walang nagawa para sa syudad na ito? Pipili na naman ba tayo ng isa pang mali? Sigaw niya ngunit walang pumansin sa kanya. Pipili kami ng kung sino ang tingin namin na mahalang syudad. Sagot ng isang manong. Sabay na napalingon si Athena at Arthur rito at laking gulat ng binata matapos makilala ang lalaki. Dahil ito ang manong na tinulungan niya sa ospital noon. Iba ang anak sa ina at walang ibang tumulong sa akin nung nawalan ako ng pag-asa, kundi si Arthur lamang at hindi masama kung ibibigay ko ang tiwala ko sa kanya. Dugtong nito
at laking sayang naramdaman ni Arthur sa kaniyang puso. Ang kabutihang ginawa pala ay may kabutihang sukli. Oo nga, kami rin. Siya lang din ang tumulong sa amin nung higit kaming nangangailangan. Singit naman ang isang manong at naging paksa ng mga tao ang mga nagawang tulong ni Arthur. Hindi pa man ito nakaupo sa pwesto. Sa nakitang suporta ng mga tao kay Arthur, ay padabog na nilisan ni Athena ang harap ng Comelec na may dalang kahihiyan. Habang si Arthur naman ay taus-puso nagpasalamat sa mga tao at may malaki itong pagmamahal sa kanya. Lumipas pa ang mga araw ay pahigpit ng pahigpit ang labanan ni na Athena at Arthur at ilang linggo na lang ang hinihintay para sa botohan. At bago ito ay naisipagdiwang ng kasalukuyang mayor ang kaniyang kaarawan at imbitado sina Tinay at Arthur sa kabila ng mga hidwaan. Hindi ako dadalo, Arthur. Baka hindi lang matuwa sa akin ang ina mo at maglikha pa ako ng kaguluhan. Tanggi ni Tinay ngunit mapilit ang binata. Inibita ka ni Mama, kaya batid kong binubuksan niya ng puso niya sa'yo. Tinay, maniwala ka sa akin. Matatanggap din tayo ni Mama. Tinay, I'll be on your side and you have nothing to worry about. You have me. Please? Malambing itong wika sa dalaga. Sige na nga, huwag mo lang akong bitawan dun ha. Ako lang kasing magiging iba dun at siya kung samut-saring mga komento matatanggap ko mula sa iba't ibang tao. I promise, Tinay. Sagot ng binata at nakampante ang dalaga. Nagbihis na si Tinay at ganun din si Arthur. Matapos magbihis, ay lumabas na si Tinay sa kwarto at sa labas ng pintuan ay naghihintay sa kaniyang binata. Okay na, tapos na ako. Aniya, sabay lumingon sa kaniya si Arthur. Sa paglingon ng binata ay nabighani ito ng husto sa ganda ng dalaga. Sexy ito at may kakaibang karisma. Nais niyang purihin ang dalaga ngunit nanatili siyang tulala. Minsan lang mag-ayos si Tinay pero nag-uumapaw ang ganda nito. Arthur! Pukaw atensyon niya sa binata. I'm sorry. But wow, you're so beautiful, Tinay. I know you're pretty pero hindi ko alam na ganito ka kaganda. You're so beautiful. Anito sabay napakagat sa kaniyang labi at inilahad ang kaniyang kamay para sa dalaga. I can't wait na makita ka ni Mama na ganito kaganda. Let's go. Proud na proud nitong dugtong at malugod na tinanggap ni Tinay ang kamay nito. Sabay na lumabas ang dalawa at nang marating ang kotse ay napatigil si Arthur habang kapaka-pa ang kaniyang bulsa. Arthur, bakit? I think I forgot my key. Dito ka lang, Tinay. Babalikan ko lang ang susi ko. Paalam niya sa dalaga at lakad takbong bumalik sa loob. Habang si Tinay naman ay nakatayo sa gilid ng kotse, ay lingid sa kaniyang kaalaman na kanina pa nakamasid si Athena mula sa di kalayo ang distansya. Sige na, gawin niyo na! Utos ni Athena sa kaniyang mga tauhan at agad siyang sinunod ng mga ito. Dahan-dahan ang mga itong lumapit sa walang kaalam-alam na si Tinay. Sabay sinakloban ng mga ito ang ulo ni Tinay ng isang sako. Arthur! Arthur! Malakas na sigaw ni Tinay ngunit binuhat na siya ng isang lalaki at sakto namang palabas na si Arthur at nakita nito ang lahat. Tinay! Sigaw ni Arthur ngunit naipasok na ng mga ito si Tinay sa loob ng kotse. Kilala ni Arthur ang naturang kotse na yon kahit wala siyang sinayang na oras at agad na sumakay sa kaniyang sasakyan at sinundan ng kotse. Oh please, no! Nag-aalala niyang sambit at walang pakialam sa bilis ng kaniyang takbo at dali-daling tumawag sa kaniyang ina. Ma, I need your help. Tumawag ka ng pulis. Si Tinay, ma. Dinukot ni Athena. Ano? Ginawa ni Athena? Bulalas ng mayora at ibinigay ni Arthur ang plate number ni Athena upang mas madali itong masundan bago niya pinatay ang tawag. Habang sa kabilang banda naman ay nagpupumiglas pa rin si Tinay at halos hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa sakos sa kanyang ulo at kahigpit pa ng pagkakatali ng kamay niya. Pakaulan niyo ako! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit ito ginagawa sa akin ha?
Wala naman akong ginagawang masama, pakawalan niyo na ako. Wala akong may bibigay sa inyo. Wala akong kahit anong kayamanan. Pagmamakaawa niya. Nairita na si Athena sa ingay ni Tinay, kaya't kinuha nito ang sako sa ulo nito at laking gulat ni Tinay sa kung sino ang babaeng katabi niya. Athena? Mahina niyang bulalas, sabay pagsilay ng malahudas ng ngiti nito sa labi. Yes, ako nga Tinay, ang babaeng inagawan mo. At huwag mong sasabihing wala kang may bibigay dahil meron kang dapat ibigay sa akin, Tinay. Si Arthur? Hindi ko may bibigay ang taong ayos sa iyo, Athena. Sagot niya at humalakhak ito. Alam ko, kaya ang buhay mo ang kukunin ko. Sagot nito at huminto ang kotse. Labas! Athena, anong gagawin mo sa akin? Athena, huwag mo tong gawin, Athena. Pakiusap. Labas! Ang dami mo pang satsat. Muling utos nito at sapilitan siyang kinaladkad ni Athena palabas. Madilim ang daan at tanging ilaw lang ng kotse at sinag ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Hinila niyang dalaga papasok sa isang makahoy na daan at naiwan ang 2 tauhan ng dalaga. Athena, saan mo ba ako dadalhin? Saan ba dapat dinadalang malalandi? Hindi ba sa impyerno? Sagot nito at kasabay nito ay ang pagkarinig nila ng sunod-sunod na mga putok at ramdam ni Tinay na si Arthur yon. Malakas niyang sinigaw ang pangalan nito hanggang sa kaibuturan ng kaniyang ngalangala. Nabahala naman si Athena dahil natuntun pa rin sila ng binata at ang pagkabigla ni Athena ay nagbigay kay Tinay ng pagkakataon upang manlaban. Malakas niyang sinipa ang paa ni Athena dahilan upang matumba ito at dali-dali siyang tumakbo pabalik. Arthur! Muling sigaw niya at kasunod nito ang pagputok ng baril kasabay ng paghandusay ni Tinay sa mga tuyot na dahon. Tinay! Sigaw ni Arthur habang nasa harap niya ang 2 tauhan ni Athena at nakahandusay ng mga ito sa lupa. At walang malay. At tinahak niyang madilim na kakahuyan, sigaw-sigaw ang pangalan ni Tinay. Tayo! Tumayo ka! Hindi to ang katapos ang gusto ko para sa'yo. Gusto kong makita ni Arthur kung paano ka dahan-dahang mawawala, Tinay. Tayo! Tumayo ka! Mabagsik na utos ni Athena at kakaibang galit ng pusong nasaktan. Athena! Parang awa mo na, Athena! Pagmamakaawa ni Tinay habang hindi makatayo dahil sa kaniyang binti at walang tigil ito sa pagdurugo. Hindi ako maawa sa'yo, Tinay. Tayo! Parating na ang prinsipe mo para iligtas ka, kaya kailangan natin tong gawing mas exciting. Anito at hinila si Tinay papuntang Pampanga. Nang marating ang Pampanga ay pinilit ni Athena na tumayo si Tinay at sabunot pa nito ang buhok ng dalaga. Nakikita mo yan, ha? Diyan ka hanapin ang Arthur mo bago kanya mahanap ay gutay-gutay ng katawan mo. Walang awang wika ni Athena. Halos malula si Tinay sa tayog ng Pampang at ang pagragasa ng tubig ay hudyat ng malaking bato sa ilalim. Athena, huwag mong gawin to, pakiusap. Huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag sirain ang buhay ko? Sira na! Sira na mula nung inagaw mo sa akin ng mahal ko, Tinay. Oh, nandito na pala ang ex-fiancé ko. Hi, Arthur. Ang ganda ng view namin ni Tinay, hindi ba? Pinili ko talagang lugar na ito para sa'yo. Para sa pamamaalam niya sa'yo. Wika ni Athena na walang bahid ng kahit anong pagsisisi. Tila ngay na babaliw na ito. Athena, no, don't do this, Athena. Huwag mong gawin yan kay Tinay. Ako ang may kasalanan sa'yo, Athena. Please, ang buhay kong kunin mo at handa ko itong ibayad sa sakit na idulot ko sa'yo. Just don't do this, Athena. I will give you anything you want, pakawalan mo lang siya. Madali akong kausap, Arthur. Gusto ko lang na mamili ka. Ako ba o si Tinay? Ako na magiging kasama mo sa habang buhay, kapalit ng buhay ni Tinay. O si Tinay at masisigurado ko sa iyong makikita ng 2 mata mo kung paano ko gagawing saranggola ang katawan niya sa Pampang na ito. Hindi agad nakasagot si Arthur dahil mahal na mahal niya si Tinay at ito ang nais niyang makasama. Subalit mahirap ang binigay na pagpipilian sa kanya ni Athena. Sagot! Athena, please, bitawan mo na si Tinay. I choose you. Pakakasalan kita. Kung yun ang gusto mo, pakawalan mo lang siya. Athena, please.
Really? Do you love me? Tanong nito. Ngunit hindi sumagot si Arthur. Do you love me? Sabihin mong mahal mo rin ako. Namamahalin mo ko. Arthur, sabihin mo. Yes, I love you, Athena. You heard me. I love you. Labag sa loob niyang wika pero para kay Tinay ay gagawin niyang lahat. Ramdam ni Athena na hindi bukal sa loob ni Arthur ang makatagang yon, kaya't nasaktan siya ng labis sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Arthur, bakit? Bakit hindi mo ko kayang mahalin ng ganyan? Bakit hindi mo ko kayang mahalin kagaya ng pagmamahal mo sa kanya? Bakit, Arthur? Bakit? Gusto ko lang naman ay ang mahalin mo. Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo. Bakit kaya mong magsakripisyo para sa kanya? Pero para sa akin, hindi. Ano bang kulang ko, Arthur? Ano bang mali? Ano bang hindi ko kayang gawin? Bakit hindi ako? Lumuluha niyang sambit at puno ng pait sa kaniyang mga kataga. Sa sakit at bighating nararamdaman nito, ay kusa nitong binitawan si Tinay at paika-ikang lumapit si Tinay sa binata at mahigpit na yakap at mariin na halik ang sinalubong ni Arthur rito. Nang makita ni Athena ang diin ng paghalik ng dalawa sa isa't isa, ay tuluyan niyang natanggap na hindi talaga niya kayang pilitin si Arthur na mahalin siya. I'm jealous. You really love her that much, Arthur. Puno ng sakit niyang bigkas at muli pang pumatak ang mga luha sa kaniyang mga mata. Sana ako na lang, Arthur. Sana ako na lang siya. Athena, I can't love you more than as friends. And it hurts me na nasasaktan ka ng ganyan. I want us free. Pero nakakulong ka pa rin sa sakit at bighati na. Parte ako sa paglikha. I tried loving you, Athena. Sana masinubukan mo pa akong mahalin, Arthur. Kasi minahal kita ng totoo. I know, Athena. Sabihin mo, Arthur. Naging mabuti din ba ako sa'yo? Naging mabuting babae ba ako? Tanong nito at nakarinig sila ng wang-wang ng mga pulis. You're a great woman, Athena. Kung makakatagpo ka ng isang lalaking magmamahal sa'yo at ganyan ka kung magmahal, your love is a fairy tale. Sagot ni Arthur at sumilay ang ngiti sa labi ni Athena. Ikaw, Tinay, anong meron ba sa'yo? Bakit ka pinili ni Arthur? Gusto kong malaman. Hindi ko alam kung may maganda akong may sasagot sa'yo, Athena. Pero nakita ko kasi si Arthur bilang sa kung sino siya at kung ano siya. Hindi sa kung anong meron siya. Wala akong inaasahan sa kanya na maging kung ano man. Ang tunay na siya ay sapat na. Sagot niya at lumawak ang ngiti sa labi ni Athena. At saktong dumating ang mga pulis at nandoon din ang governor at nalula ito sa kinaroroonan ng anak. Athena, honey! Dito ka kay daddy, anak! Halika! Mapanganib dyan! Anak! Oh, please! Kumbinsi nito at natatakot ito para sa kaisa-isa niyang anak. Dad, you're a great father. Thank you for everything. Sagot niya sa ama at ibinaling ang atensyon kay Tinay. Tinay, now, I understand why he chooses you. And for you, Arthur, wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang hanggang sa huli kong hininga. Tura nito, sabay tumalon sa pangpang at nagulat ang lahat sa bigla ang ginawa ng dalaga. Athena! Sigaw ni Arthur at mabilis na sumaklolo sa dalaga at umiyak na ang governor. Kasalukuyang nakadapa si Arthur at laking pasasalamat niya na nagawa pa niyang maabutan ng kamay ni Athena. Bitawan mo ako, Arthur! Gusto ko nang magpahinga. No, I won't let you die. I cause pain and danger. I deserve this, Arthur. I won't let a great woman die. Sambit ni Arthur at umiyak nang umiyak si Athena dahil ramdaman niyang tila may halaga pa siya sa mga taong pinahamak niya. Hold on tight, Athena. You will live with us. You will let me see you happy. I want to see you free and find the love you wanted. Isang kamay pang humawak kay Athena at yon
ay ang kanyang ama. Maging ang ibang pulis ay tumulong na rin para hilahin si Athena. At hindi nagtagal ay matagumpay nila itong nagawa. Nang nakaupo sa pampang si Athena ay doon na ito humagulhol ng humagulhol at mahigpit itong niyakap ng governor at ni Arthur. Ang dalawang lalaking may malaking ambag sa pighati ng dalaga. I'm sorry, Dad. I'm so sorry. I'm sorry, Arthur. I'm sorry, Tinay. Parang batang hagulhol nito habang yakap ng dalawang lalaki. I'm sorry too, Athena. I am very sorry from the deepest of my soul. You're a great woman. I know you will be happy very soon, like how you wanted to be happy. I'm sorry. Taus-pusong turan ni Arthur at mahigpit silang nagyayakapan. I'm sorry too, my baby. I promise, Dad will treasure you more than anything. Hindi na si Dad gagawa ng kung anong ikakasakit mo, anak. I promise, I will be your best dad again. I love you. I'm so sorry. Hagulhol ng governor at maraming naantig sa tatlo kasama na doon si Tinay. Sa gabing yun ay naging malaya ng tuluyan si Arthur at Athena mula sa peking pagmamahal at mula sa tali ng kasinungalingang kapwa mga magulang nila ang may gawa. Simula sa araw na rin yun ay naging malaya sina Arthur at Tinay na mahalin ang isa't isa na walang pangamba at panganib. Hindi nagtagal ay nagpakasal silang dalawa at malugod ang pagtanggap ng ina ni Arthur kay Tinay. At ang bagong simula ay naganap. Nagbungang pagmamahalan ng dalawa at naging mabuting ama at asawa si Arthur sa kabila ng pagiging mabuti niyang alkalde sa syudad ng San Pedro. At si Athena ay abala sa bago nitong buhay, naghahanap ng bagong pag-ibig. Sa buhay ay kailangan nating mamulat na hindi lahat ng mahal natin ay mamahalin din tayo kagaya ng pagmamahal na ibinibigay natin. Dahil sa pagmamahal ay may isang nakatakda para sa atin. At ang pagiging malaya para pumili ay mahalaga para maging masaya. Sa mga magulang, sana ay huwag nating kaligtaan ang pagiging mabuting magulang sa kung anuman ang tungkulin natin sa buhay. Alkalde man tayo o hindi. Dahil sa mga anak, ikaw ay kanilang ina at ama lamang. Huwag igapos ang mga anak sa mga bagay na pwede natin silang mawala. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, ilagay lang po ang inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.